Mabuhay Pilipinas and hello to the rest of the world. Welcome to your new companion in looking at the church, the world, and the society from the consecrated point of view. This is your kahabit, Sister Ana Jessica Samudio of the Daughters of St. Anne. Join us for your weekly dose of inspiration and information straight from the consecrated men and women of the Philippines. I'm your kahabit, Brother Daryl Husay from the Order of Hospitaller Brothers of St. John of God. And we are The Habits. And as a part of our celebration of the Year of the Pilgrims of Hope, we will be featuring ang mga advocate bilang manlalakbay ng pag-asa. Ang mga malalaman at matatagpo natin sa ating episode today. Share your thoughts by commenting down below and also visit our Facebook page. Go to the facebook.com/cmspph and don't forget to click the like and follow buttons. Maraming salamat din po sa lahat ng sumusuporta sa ating online media ministry on Facebook. Gusto rin nating magpasalamat sa mga hindi nag-skip ng ads bilang manonood ng ating Facebook videos. At syempre sa ating mga pinakamamahal na star senders, thank you po. Huwag nang magpahuli, send us some more stars. You can buy stars and send them to us during the live broadcast. You can also send animated virtual gifts attached to different star amounts that will appear on our streams. Dahil for every star we receive, we will earn $0 to $1. What are we waiting for? Click the star icon next to the chat bar to try sending stars now. But take note, it's only available to the CMSP Facebook page. At Kahabits, visit our YouTube channel CMSP Media. Just like, watch, share our videos and don't forget to subscribe. Kahabit Brother Daryl, simulan na natin ang ating manlalakbay ng pag-asa. Mga Kahabits, ngayong buwan ay pinagdiriwang natin ang buwan ng mga kababaihan. The Habits POV. Brother Daryl, alam mo ba na may nagbabalik hindi lang sa The Habits kundi sa CMSP din? Tama ka dyan, Sister Jessica. Alam niyo ba mga kahabits, siya rin ang nagpasimula nitong CMSP Media sa panahon ng pandemya at siya din ang nagsimula ng mga segments tulad nito na The Habits at marami pang iba. Kaya naman mga kahabits, mas kilalanin pa natin ng lubos ang nagbabalik sa The Habits. Please welcome on stage Father Angel Cortez, OFM. Welcome back, Father Angel. Father Angel, batiin niyo po muna ang ating mga kahabits. Mabuhay Pilipinas and hello to the rest of the world. It's good to be back dito sa Habits. Father Angel, kumusta ka naman po? Well, ano pa nga ba masasabi ko? Siyempre, feel at home ako at nakabalik ako dito sa CMSP. At siyempre, dito sa The Habits. So, Father Angel, ano naman po ang inyong inaasahan ngayon sa inyong pagbabalik dito at hindi lang sa The Habits kundi sa CMSP? Siyempre, wala tayong ibang misyon kundi pagbuklurin ulit yung mga kapatid natin sa iba-ibang mga kongregasyon upang tupdin natin yung misyon bilang isang pamilya, lalong-lalo na ngayong panahon ng Jubileo. So, ibig sabihin, Father Angel, formal na po kayo na makakasama na namin ng mga habits natin. Meron pa ba silang choice? So, official na talaga, Father. Wala nang bawian. mukhang wala na nga talaga. Okay, thank you Father Angel. Nakakatuwa din dahil sa episode na ito ay hindi lang ang pagbabalik ni Father Angel ang welcome natin at pinagdiriwang natin ngayon dito sa The Habits. Ginugulita din natin si Sir Jess ang buwan ng kababaihan. Tama ka dyan, Brother Daryl. Hindi lang si Father Angel ang makakasama pa rin natin hanggang mamaya
makakasama din natin ang ating special guest na magbabahagi ng mga kalagayan ng ating mga kababaihan hindi lang sa loob ng ating bansa. Tama ang inyong narinig. Hindi lang sa loob ng ating bansa, kundi din sa labas ng ating bansa, katulad ni Father Angel, na nakasama niya ang mga ilan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Makakasama na po natin si Sister Evelyn Jose, SSPS, mula sa Congregation of the Missionary Sister Servants of the Holy Spirit at ang National Coordinator ng Talita Cum Philippines. Sa pagbabalik ng The Habits! Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. Welcome back mga ka-habits! kasama pa rin natin ngayon si Father Angel sa ating kwentuhan at kulitan. At makakasama din natin ngayon sa araw na ito ay si Sister Evelyn Jose of the Congregation of Missionary Sister Servants of the Holy Spirit at ang National Coordinator for Talita Cum Philippines. Welcome, Sister Evelyn! Thank you. Talaga naman. Salamat po. In-invite natin si Sister Evelyn upang magbahagi o magbigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa pinagdiriwang natin ngayong buwan ng mga kababaihan. Di ba, Father Angel? Siyempre, at bilang pakikiisa sa buwan ng kababaihan, ang ating pag-uusapan ngayon ay babae ng pag-asa, paglalakbay tungo sa bagong bukas. Yes, Father Angel. Ang kahulugan nito ay ang babae ng pag-asa. Sa English ay Women of Hope. Highlights the role of women in bringing hope to all the sectors of the society, resonating with Pilgrims of Hope. Yes, tama ka dyan, Sister Jessica. At ang paglalakbay tungo sa bagong bukas, sabi nga sa English, journeying towards a renewed future, means connects with the idea of women as active agents of transformation, moving forward in hope and resilience. Grabe, ang ganda pala ng topic natin ngayong araw na ito. At ang ating panauhin ay magaling din, lalo na sa usapin ng human trafficking. Kaya naman, simulan na natin mga habits. Sister Evelyn, handa ka na ba sa aming mga katanungan?
Pwede na rin. Huwag niyo lang akong gulatin. Okay. So, una po naming tanong ay, bakit mahalagang ipagdiwang ng pamayanang Katoliko ang buwan ng kababaihan at paano ito sumasalamin sa ating pananampalataya at mga pagpapahalagang makaibanghelyo? Ang lalim ng inyong Hinga. katanungan. Okay. Para sa akin, ang pagdiriwang ng Women's Month or National Women's Month has grown into a significant platform for celebrating women's achievements while addressing critical issues concerning women's empowerment and gender equality. Anchored in international and national frameworks, such as the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Philippine Plan for Gender-Responsive Development, and the Sustainable Development Goals, this month-long celebration highlights the critical role of women in nation building. As Catholic community, it is important for us to celebrate Women's Month because it fosters greater awareness of women's rights, recognizes their contribution across all sectors, and calls for action to dismantle barriers of gender equality. The National Women's Month celebration in the Philippines not only honors the historical roots of women advocacy, but also serves as a reminder of the ongoing journey toward a just and inclusive society for all that reflects our faith and gospel values. Malalim, no? Sister, thank you for that answer. Wonderful question. Wonderful answer. Pero talagang binigyan diin ni Sister na kailangan nating ipagdiwang ang mga kababaihan, no? Lalo na sa ating mga consecrated persons. Marami kayong mga babae na nagbibigay ng inyong talento, galing para sa simbahan. Right. So, Sister Evelyn, paano maaaring maging tagapagdala ng pag-asa at pagbabago ang mga kababaihang Katoliko sa misyon ng simbahan sa kasalukuyang panahon? Mabigat na naman itong tanong na to. Talagang ang mga yung mga challenges sa mga kababaihan talaga. No? Pero sa akin, women have always been central to the Catholic Church's work, and this remains true today. They lead faith formation programs. Diyan magaling sa ating mga simbahan talaga, makikita mo naman karamihan babae yung kumikilos at talagang They serve in pastoral ministry. They promote human dignity and champion the marginalized. Their leadership brings wisdom, compassion, and strength to our communities beyond the vital contribution of the religious sisters. Women are instrumental role in the life of the diocese. Hindi lang mga madre po, karamihan din mga kababaihan na talagang tumutulong sa ating diocese, sa ating parishes. The majority of the staff and parish support roles are women. Their dedication ensures parishes run smoothly, ministries that thrive, and the faith community remains strong and vibrant. Makita niyo yan talaga sa kasipagan at tawag dito, yung mga kababaihan talaga, pag nagtrabaho talaga sila, bigay todo talaga yan para sa Panginoon, para sa ating mga parokya, at lalong-lalo na sa mga kababaihan na kasama natin sa simbahan. Yes, totoo yun, no? Imagine mong simbahan pag walang mga babae. Tama pa. Walang sasalubong sa'yo sa simbahan. Women Kasi empowerment talaga. doon pa lang, di ba, may CWF, Correct. may May mga mga MBG, ano pa, mga katikista, karamihan kababaihan. Oo. Ultimo nga pa, pati mga altar boys, may altar servers. Service. Meron na yung babae. And some, meron na ding mga Eucharistic ministers na mga babae. Oo, totoo. Kaya talagang hindi pwedeng makita ang simbahan na wala yung ginagampanan ng mga kababaihan. Kababaihan. At dahil dyan, ang tanong ko sa iyo, sister, mula kay Maria
na ina ni Jesus hanggang sa mga tauhang biblikal tulad nila Maria Magdalena at Esther, paano patuloy na hinuhubog ng mga kwento nito ang paglalakbay ng mga kababaihang Katoliko sa kasalukuyan? Alam mo, Father, talagang yung mga halimbawa na binigay sa atin ni Maria, lalong-lalo ni Maria, ay talagang yung binigay lahat, no? Diba si Maria, yung pag-ano niya kay Jesus na kanyang anak, talagang makita mo ron mula sa pag-ano ni Angel Gabriel. Hindi po ako yun, nililinaw ko lang. Angel Gabriel sa kanya, yung pagtugon niya doon pa lang, no? Isang hamon sa kanya, pero binigay niyang lahat, no? At nakikita ko yan sa mga kababaihan tulad ng sinabi ko na kanina, na talagang pag naglingkod, bigay todo talaga yung mga kababaihan. Kaya sabi ko nga, from Mary, the mother of Jesus, their stories are given as our model of strength and resilience, no? Yung tatag ng kababaihan. Her life and virtues continue to inspire women today. Her witness as an advocate for justice and compassion remains profoundly relevant in today's world, where countless women work tirelessly to address social issues and support those in need. Her life was deeply intertwined with the poor, the marginalized, and the displaced people. Hindi talaga yung buhay ni Maria ay umikot lang sa kay Jesus, ngunit talagang yung pagsisilbi din, no? 'Di ba yung unang-una yung pagpunta niya kay Elizabeth. Nagsilbi siya kay Elizabeth bilang pinsan, talagang makita mo yung pagsisilbi doon, isang pagsisilbi. Tapos yung inano niya yung sa miracle of Sa Cana? Sa Cana. Oh. Hindi niya, kahit na inano siya ni Jesus doon, no, hindi niya pinabayaan yung bagong kasal na mapahiya. So yung mga nakikita niya ng pangangailangan ng ibang tao, sinasagot niya din. Saka syempre yung nakarinig, yung nagbalita na muling nabuhay si Jesus, babae, Babae din. din. Magdalene, no? So, parang, sabi nga, di ba, first missionary ang kababaihan. Diba? Kaya, Hindi naman tayo insecure, Brother Darrell. Pero, kaya ganun Jessica. talaga. Ang simbahan ay umuusad dahil sa maraming mga kababaihan. So, makita natin sa sagot ni Sister na kahit during the early times, marami na talagang hamon sa mga kababaihan. So, ngayon, Sister, paano tumutuon ang simbahan sa mga makabagong hamon na kinaharap ng mga kababaihan? Tulad ng karahasan sa tahanan, human trafficking, at access sa education. Paano pa natin bilang isang pamayanan na may pananampalataya mapapalakas ang ating pagkilos? Ito talaga yung malaking hamon, no, sa atin na nasa simbahan, lalong-lalo na ngayon, no, sa panahon natin, ang isang napakalaking problema natin ngayon yung human trafficking tsaka online sexual exploitation, no. Today, with regard education, gusto ko lang i-share, kagagaling ko doon sa aming office, sa Talita Cum office, where our Scalibrian sisters have about 38 young boys and girls, or young men and women, na naghahanda para sa kanilang pag-aaral at pagtatrabaho sa Taiwan. No? Sila yung tinutulungan ng mga Scalibrian sisters, piniprepare sila para mag-aral sa university in Taiwan, no? Para maiwasan talaga, kasi kung hindi sila makapag-aral, malaki ang tukso o mga hamon sa kanila na pwedeng maiwasan, no? Kasi kung iba, 'di ba, pagka mga ganyan hindi sila makapag-aral, pag inalok na sila na magtrabaho sa ibang bansa, malaki ang sweldo. Kahit hindi sigurado, minsan aanin nila yan. So, ako talaga na hinahangaan ko yan, yung marami pa rin
na sa simbahan, sa mga kongregasyon, na tumutulong talaga para itong mga kabataan hindi maligaw ng landas. So yung gano'n na makatulong sa edukasyon nila. Di ba, meron din tayo yung ibang congregations din or merong ALS na yung mga out of school children. Malaking tulong yun para hindi sila malulong either sa droga o makuha rin para sa either human trafficking, labor trafficking, and organ trafficking. Hindi sila mahulog doon o magkaroon ng pagkakataon itong mga mapagsamantala. No? Kaya sa simbahan, meron na ngayon, alam ko meron ng migrants desk, no? Na tumutulong din sa ating mga OFWs. Marami din tayo mga institutions, ang mga eskwelahan din natin na tumutulong sa mga pamilya ng OFW. So, bukod din doon, alam ko na may mga simbahan na rin na mga parishes, meron na rin women's and children's desk. No? They attend to the problem, no? Kasi ito nga ngayon yung isang malaking problema, yung online sexual exploitation of children. Iyan ang isa sa aming hinaharap ngayon kasi lalo na nung siguro sabihin ko rin ngayon na before pandemic, nasa 200,000 ang victims ng online sexual exploitation. Subalit, nung matapos, after pandemic, it rose really from 200,000, nag-soar up to 600,000. Kaya nakakalungkot na marinig o makita yan sa mga balita ng mga, especially ng NGOs, no? In the last meeting, meron akong napuntahan na meeting na ang youngest victim of online sexual exploitation, okay, masya-shock, 2 months old. Oh my God. I guess, sister, kasi diba, this kind of abuses happens in the confines of their Yes. homes. So it's not easy na It's not easy. na masabi mong the abuse is happening, kumbaga hindi siya hayagan. Kasi nga ngayon ang mahirap kasi ang perpetrators ay minsan sariling magulang, Family members. kapatid, relatives, kapitbahay, kaibigan. Kaya ang hirap talaga kaya lalo nung pandemic, 'di ba? Kulong, lockdown. The worst thing that happened is na-lockdown yung mga bata with the perpetrators. So yun, minsan ang hirap ipaliwanag. So sa maraming hamon na nabanggit ni Sister Evelyn, ano naman po yung mga hakbang na maaaring gawin ng simbahan upang hikayatin at suportahan ang kababaihan sa kanilang bukasyon, maging sa buhay religyoso, ministeryong laiko o pamumuno? Ang palagay ko ang simbahan dito isang hamon din yan sa atin sa simbahan, no? Magkaroon ng mga programa para sa mga kababaihan, lalong-lalo na kung paano din sila makatulong sa mga ibang grupo ng kababaihan, no? Sa labas, o for example, kami kasi ngayon sa Talita Kum, we really go out, no, to the different schools, different barangays, giving awareness campaign, no? Kasi ang ano namin talagang, kung maaari magtrabahuhin natin yung prevention than prevention and protection, no? Kasi hangga't kung maaari masugpo o ma-prevent natin yung mga kababaihan na maabuso or lalong-lalo na din yung mga kabataan. Tapos kasi ngayon, no, yung sa OSEC, online sexual exploitation, sinasabi kasi ng mga magulang, no touch naman. Parang kinukunan lang ng picture. Ito yung ngayon yung materials for sexual exploitation. Yung kukunan ng picture, yun ang ibebenta nila. Pero hindi nila nakikita yung effect sa mga bata. No? Na hindi nila nakikita na nagre-rebelde yung mga bata. Kasi kahit ayaw nilang gawin, kasi sasabihin ng nanay, pag hindi mo ginawa yan, wala tayong kakainin. Walang pambili ng gatas yung kapatid mo. So they feel obliged to do it.
But at the same time, deep inside them, nagre-rebelde sila. Ayaw nila nun. Kaya ang inaano ko talaga, sana magkaroon pa ng mga programa, maraming programa para ma-prevent ito na mangyari. Lalong-lalo na sa mga kabataan natin, no? Babae at lalaki, hindi lang kababaihan talaga. Maski mga lalaking bata ngayon naabuso sila. And they're being abused, and sometimes wala na silang respect pati sa sarili nila. Nawawala na rin sila ng respeto dahil sa nangyayari sa kanila. Nakakalungkot talagang realidad yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ako, galing ako sa Middle East, no? Talagang nakita ko din yung gaano ka-vulnerable yung mga kababaihan. Na kahit yung mga bata, yung mga binanggit ni sister ay hindi natin yun lubos maunawaan o hindi natin nakikita araw-araw, pero sa labas ng mga kumbento natin, nandun talaga yung hayagang pang-aabuso. Lalong-lalo na sa mga vulnerableng mga babae at mga bata. Kaya ngayong pinagdiriwang natin yung buwan ng kababaihan, sister, ano naman yung mensahe mo ng pag-asa na nais mong iparating, lalo na sa simbahan, no? Sa lipunan, tungkol sa kahalagahan ng dignidad at kinabukasan ng mga kababaihan? Yun nga kasi ang ating team ay tayo ay tagapagdala ng pag-asa o bearers of hope. Sana talaga yung ating presensya o ay magdala ng pag-asa sa lahat ng tao, hindi lang sa kababaihan, sa lahat ng tao, na magkaroon talaga ng paggalang sa tao, paggalang sa bawat tao, at wag nating hayaan na magkaroon ng anong tawag dito, ng malawakang problema dahil sa kulang ng paggalang sa tao. Kasi yung nangyayari, kahit nasabihin natin na yan sa human trafficking, sa online sexual exploitation, talagang ano yan it's lack of respect for human dignity. Nawawalan ng dignidad ang mga kabataan natin, ang mga kababaihan, dahil parang sa nangyayari, no, kung titingnan natin, palagi na lang sasabihin kahirapan or ano. Pero sabi ko nga, kung nagtutulungan tayong lahat, merong pag-asa. There is always hope kung pagtutulungan natin na magkaroon ng trabaho ang mga tao, magkaroon ng edukasyon, no? Mahirap magsalita dahil baka sabihin nila sinisisi, wala akong sinisisi, no? Pero ang ano ko talaga na ang panawagan ko ay lahat tayo ay magsumikap na magkaroon ng kapayapaan, ng maging yun nga, maging tagapagdala tayo ng pag-asa sa lahat ng tao, na hindi tayo kahit na maraming nangyayari sa ating bansa, ay hindi tayo nawawala ng pag-asa. Nandiyan ang Panginoon palagi na tutulong at gagabay sa atin. Ayan, habang parang hanggat may babae, may pag-asa. Pag-asa. Ikaw, Brother Darrell, siyempre tayo yung mga lalaki dito. Anong gusto mong sabihin sa mga babae ngayon na pinagdiriwang natin ng Women's Month? Siguro masabi ko lang, Father Angel, no? Mabuhay ang mga kababaihan at maraming salamat dahil kung wala kayo, hindi magiging kumpleto ang pamayanan, ang simbahan. Mabuhay kayo mga kapatid. Mabuhay. Salamat po. Thank you po. Okay, ayan. Maraming salamat po ulit, Sister Evelyn, sa pagbabahagi bilang manlalakbay ng pag-asa sa lahat, lalo na sa mga kababaihan. Kayo ba, Brother Angel at Father Angel, ano pa ang part din sharing ni Sister Evelyn ang naging highlight sa inyo? Sa akin yung yung hamon talaga ng
pagtataguyod ng karapatang pangtao at ng dignidad ng bawat tao. Kasi sa panahon ngayon, no, alam nyo naman yung realidad natin sa Pilipinas, yung mga balita na hindi totoo, nagiging totoo, at maraming mga pronouncement against women. Basta ako, ang alam ko lang, yung huling ng lights sa mga babae nakulong. So, wala po akong binanggit kung sino. Pero yun po ay aral na igalang at irespeto natin ang mga kababaihan. Yes, tama ka dyan, Father Angel. Mahalaga na bigyan importansya at bigyan pahalaga yung mga kababaihan dahil siyempre may mga magulang din tayo, no? May mga kapatid din tayong mga babae na meron din silang karapatan na kilalanin yung kanilang naging ambag sa pamilya, naging ambag sa lipunan, at siyempre yung mga religious sisters, meron po kayong naging malaking ambag sa simbahan. At syempre, Brother Darrell, nasusugan ko lang din yan. Sa isang simbahang sinodal, walang pare-pare, walang madre-madre, Okay. walang laiko. Lahat tayo pantay-pantay, sabay-sabay, Sama-sama. para sa isang simbahang punong-puno ng pag-asa. Tama. Sa totoo lang, madami tayong takeaway sa mga share ni Sister Evelyn sa usapin ng mga kababaihan na sana ang lahat ng ating mga kahabits ay madami din natutunang takeaway sa mga share ni Sister Evelyn. Kahabit, anong parte ng ating kwentuhan ang pinaka-nagustuhan mo? Share mo naman yan. Comment down below. For comments or suggestions, i-message nyo kami via Facebook at facebook.com/cmspph, and while you're there sa aming page, like and follow na para updated ka. At kahabits, don't forget to subscribe our YouTube channel, CMSP Media, where you can also catch our weekly broadcast. Kaya mga kahabits, let's stay connected. Again, we wish to thank Sister Evelyn Jose, SSPS, for being with us here on the POV. Next week, join us again as we explore consecrated life, the church, the world, and the society. And this has been your kahabit, Sister Ana Jessica Zamudio of the Daughters of St. Anne. Thank you for being with us again in our episode today and for joining us on our weekly religious routine. I am your kahabit, Father Angel Cortez of the Order of Friars Minor. Welcome back to myself. Welcome back, Father Angel, again sa The Habits, mga kahabit. This from your weekly inspiration and information companion. I'm Brother Daryl from the Order of Hospitaller Brothers of St. John of God. And we had been The Habits! Bye! Thank you, Sister.